anumang naiisip at pinaniniwalaan ng isipan ng tao ay posible niyang makamit. Pag-isipan mo ito ng isang saglit. Kung totoo ito, kung gayon ang tanging humihiwalay sa iyo at sa buhay ng iyong mga pangarap ay kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Ngunit paano kung mali ang iyong pinaniniwalaan? Paano kung ang sagabal sa iyong tagumpay ay hindi ang kakulangan sa talento, kundi ang kakulangan sa pagpapasya? Paano kung ang pagbabagong matagal mo nang hinihintay ay nasa loob lamang ng 24 na oras mula ngayon at hindi mo palang ito napapansin? Ang anumang naiisip at pinaniniwalaan ng isipan ng tao ay posible niyang makamit. Hindi lang ito basta paniniwala ni Napoleon Hill. Napatunayan niya ito. Ngunit ang nakakagambala sa pahayag na ito ay ang katotohanang inilalagay nito ang buong pananagutan sa iyong mga kamay. Kung hindi mo pa nararanasan ang buhay na minimithi mo, maaaring ito ay dahil hindi mo pa nagagawa ang isang mahalagang pasya. Isang tanging pasya. Ang pinakamahalagang pasya ng iyong buhay, ang patuloy na pagsasabi ng balang araw o ang wakas na pagsisimula sa unang araw. Diyan sa sakandaan na yan natitigilan ang karamihan. At hindi ito dahil sa kakulangan ng kagustuhan, kakayahan o pangarap. Ito ay dahil sa takot. Takot na mabigo, na mailantad, na hindi magtagumpay. Ilang beses mo na bang inisip na gumawa ng isang bagay, baguhin ang karera mo, simulan ang isang proyekto, o mag-aral ng bago at pagkatapos ay sinabi mo sa iyong sarili, hindi pa ngayon, hindi pa ako handa. At paano kung sabihin ko sa iyo na ang hindi pa ngayon, na iyan ang pinakamalaking magnanakaw ng pambihirang mga buhay? Ang masakit na katotohanan ay ito, ang paghihintay sa perpektong sandali ay parang paghihintay sa tren na hindi kailanman darating. Kinukumbinsi mo ang sarili mong ikaw ay naghahanda, ngunit sa totoo lang, ikaw ay nagtatago. Nagtatago mula sa pagkakamali, mula sa kahihiyan, mula sa pagkadismaya. Ngunit ito ang tanong na maaaring makasakit, ilang beses ka nang pinigilan ng takot na yan sa paglikha ng karanasang talagang ninanais mo? Ilang pangarap na ang pinatay mo bago mo pa man sinubukan? Naunawaan ni Napoleon Hill ang lahat ng ito sa murang edad. Lumaki siya sa matinding kahirapan. Namatayan siya ng ina noong siya ay bata pa. Wala siyang pera, walang koneksyon, at hindi nakatapos ng mataas na edukasyon. Ngunit isang araw, nagpasya siyang magsulat. Nagsimula siya sa pagtanggap ng ilang sentimos para sa bawat artikulo. At kahit wala siyang kahanga-hangang resume, naglakas loob siyang gawin ang tila imposible, humiling siya ng panayam kay Andrew Carnegie, ang pinakamayamang tao sa Estados Unidos noong panahong iyon. Isang simpleng binatilyo mula sa probinsya ang humihiling ng panayam sa hari ng industriya ng bakal. Ano ang posibilidad na matanggap siya? Napakaliit. Ngunit pinili ni Hill na gawin iyong araw na iyon bilang kanyang unang araw. Hindi lang siya tinanggap ni Carnegie. Binigyan pa siya ng isang mungkahing magbabago ng takbo ng kanyang buhay, at ng milyon-milyong iba pa. Ang kapanayamin ang mga pinakamatagumpay na tao ng panahon, idokumento ang kanilang mga pamamaraan, at lumikha ng isang pilosopiya ng tagumpay. Walang sweldo. Walang pangakong kapalit. Tanging pananampalataya at pagkilos. Tinanggap ito ni Hill. At doon nagsimula ang mahigit 20 taong paglalakbay na magiging bunga ng aklat na Think and Grow Rich, isa sa mga pinakabinabasang libro sa kasaysayan ng personal na pag-unlad. At ngayon, isipin mo ito, paano kung sinabi niya noon na balang araw? Paano kung inisip niyang hindi pa ako handa? Marahil ay hindi na natin narinig pa ang kanyang pangalan. At ikaw, marahil ay hindi narinig ang mensaheng ito ngayon. Ang pagitan ng buhay na meron ka ngayon at ng buhay na talagang gusto mo ay maaaring nasa isang simpleng sandali ng tapang. Ang unang hakbang ay hindi kailangang malaki. Kailangan lang ay totoo. At kahit na hindi komportable, ang kakulangan sa ginhawa na iyan ang susi sa pagbabago. Dahil ang manatiling nakatigil ay maaaring mukhang ligtas, pero iyan ang dahilan kung bakit nananatili kang nakakulong. Ang pagkilos ay maaaring mukhang mapanganib, ngunit ito ang lumilikha ng momentum. Hindi mo kailangang makita ang buong daan. Ang kailangan mo lang ay makita ang susunod na hakbang at gawin ito ngayon. At tandaan mo, hindi lang ikaw ang ganito. Araw-araw, milyon-milyong tao ang nagigising na may pakiramdam ng pagkabigo, parang nabubuhay sila ng isang buhay na hindi nila pinili. Nagtatrabaho sila sa isang bagay na hindi nila mahal, nakikipagrelasyon ng parang robot, at sa halip na mabuhay ng buo, ay tila nabubuhay lang para makalampas sa bawat araw. At sa likod ng lahat ng ito, laging may isang tanong, maghihintay ba o magsisimula? At ang pinakadelikadong bitad,
Ang paghihintay ay hindi masakit sa simula. Banayad ito. Mukhang matalino. Mukhang maingat. Pero unti-unti, pinapatay nito ang apoy sa loob mo. Binabawasan nito ang iyong paniniwala. Unti-unti, sinisira nito ang iyong pagkatao. Ayon sa isang pag-aaral mula sa pamantasan ng Scranton, 72% ng mga tao ay hindi natutupad ang kanilang mga layunin tuwing bagong taon. Alam mo kung bakit? Dahil hinihintay nila ang tamang sandali. Hinihintay nilang maging handa. Pero wala namang totoong nakahanda. Ang sikreto ay magsimula kahit hindi ka pa handa. Sa pagkilos dumarating ang linaw. Ang inspirasyon ay bunga ng aksyon, hindi ito nauuna. Alam mo kung ano ang pinakakamanghamanghang bahagi. Kapag pinili mong kumilos kahit natatakot ka, kahit wala kang katiyakan, may nagbabago. Nagsisimula mong makita ang sarili mo sa ibang paraan. Nagsisimula kang magtayo ng tiwala sa sarili. Hindi dahil naging perpekto ang lahat, kundi dahil pinili mong umusad. Ang desisyon ay kapangyarihan. At ito ang susi na naghihiwalay sa mga taong nangangarap lamang sa mga taong nagbabago ng katotohanan. Kung nararamdaman mong handa ka na para sa mas malaking bagay, ang pakiramdam na yan ay ang tawag sa'yo. At ang tawag na yan ay hindi maghihintay magpakailanman. Unti-unti, mananahimik ito kung patuloy mo itong babaliwalain. At ang mas malala, magiging pagsisisi ito. At ang pagsisisi ang tanging pasaning hindi kayang burahin ng panahon. Ngayon, isipin mong sarili mo pagkalipas ng isang taon. Habang binabalikan mo ang ngayon, maaari mong masabi, sinimulan ko na. O baka naman, balang araw, gagawin ko. Pero tandaan mo, ang isa sa mga pangungusap na ito ay punang pagmamalaki. Ang isa naman ay puno ng panghihinayang. Kaya gusto kitang hamunin sa isang simpleng bagay na makapangyarihan. Pumili ng isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Isang proyekto, isang pag-uusap, isang desisyon. At sa loob ng 24 na oras, gumawa ka ng isang tunay na hakbang papunta roon. Maaaring magpadala ka ng mensahe sa email, magtakda ng isang pagpupulong, o gumawa ng plano ng pagkilos. Hindi kailangang perpekto. Kailangan lang itong mangyari. Dahil sa sandaling sinimulan mo, nagsisimula ring magbago ang mundo sa paligid mo. At kung sa gitna ng daan ay matakot ka, alalahanin mo, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang magkamali, kundi ang manatiling nakatigil. Dahil hindi naghihintay ang oras. At hindi rin ang iyong kinabukasan. Ngayon, sa mismong sandaling ito maaaring ito na ang iyong unang araw. Nasa iyong mga kamay ang pagpili. Nakatingin sa iyo ang kinabukasan. Ano ang gagawin mo? Naisip mo na ba kung bakit napakaraming tao ang nagtatrabaho ng husto pero pakiramdam nila ay paikot-ikot lang sila? Parang gaano man sila magsikap, walang tunay na nagbabago. Maaaring mas simple at mas malalim ang sagot kaysa sa inaakala mo, kakulangan ng malinaw na layunin. Kapag wala kang tiyak na bakit, ang bawat araw mo ay mapupuno ng mga gawain na hindi ka pinapalapit sa kung saan mo gustong mapunta, ng mga desisyong walang direksyon, at ng mga layuning hindi mo naman talaga ninanais. Si Napoleon Hill ay lubos na nakaunawa nito. Ayon sa kanya, ang malinaw na layunin ang naghihiwalay sa mga taong tagumpay mula sa karamihang nangangarap lamang. At ang nakakagulat, maraming tao ang iniisip na mayroon na silang layunin pero sa totoo lang, ang meron sila ay malalabong kagustuhan. Katulad ng gusto kong maging masaya, gusto kong kumita ng mas malaking pera, o gusto kong magkaroon ng mas magandang buhay. Pero ang kagustuhan ay hindi layunin. Ang kagustuhan ay damdamin. Ang layunin ay direksyon. Isa itong target na binubuo ng malinaw na larawan, ng tapang, at ng detalye. At kung wala kang malinaw na layunin, kahit anong daan ay tila tama, kahit pa ito ay magtulak sa iyo patungo sa maling direksyon. Alam mo, yung mga araw na paggising mo pa lang ay parang may bumabagang bigat sa dibdib. Parang ubos ka na agad kahit wala ka pang ginagawa. Madalas, hindi ito pagod. Kadalasan, ito ay kakulangan ng saysay. Para bang sinasabi ng katawan at isipan mo, wala kang sinusundan. Walang direksyon. At ang masaklap kapag pinabayaan, araw-araw itong naipon. Hanggang sa maging paulit-ulit na pagkabigo, mawalan ka ng gana, at sa ilang kaso, mauwi pa sa matinding kalungkutan.
Dito pumapasok ang isa sa mga pinakamalalalim na katotohanang natuklasan ni Napoleon Hill matapos niyang pag-aralan ang higit sa 500 katao na labis na matagumpay sa buhay. Silang lahat ay may malinaw na layunin sa buhay, nakasulat, tiyak, at may dahilan. Hindi lang nila alam kung ano ang gusto nila. Alam nila kung bakit nila ito gusto. At ang kalinawang ito ang siyang nagpapabago kahit sa pinakamadilim nilang araw, dahil ang may layunin ay hindi gumigising para lang tingnan kung anong mangyayari. Gumigising sila upang may itayo, may buuin. Isang halimbawa nito si Walt Disney. Hindi lang siya basta gustong gumawa ng mga animated na pelikula. Gusto niyang lumikha ng isang daigdig kung saan mabubuhay ang imahinasyon ng mga tao. Kaya kahit paulit-ulit siyang tinanggihan ng mga bangko, pinagtawanan, at dumaan sa gutom hindi siya tumigil. Dahil hindi lang tagumpay o kasikatan ang hinahabol niya. Layunin ang kanyang tinatahak. At iyon ang nagbibigay lakas sa gitna ng unos. Marahil napapatanong ka ngayon, paano kung hindi ko pa alam kung ano ang layunin ko? Walang problema roon. Ang tunay na problema ay ang hindi mo ito hinahanap. Ang layunin ay hindi basta bumabagsak mula sa langit na parang mahika. Ito ay bunga ng malalim na pagninilay, ng intensyon, at ng pagbuo. Mismong si Hill ay may inirekomendang ehersisyo na tila payak, ngunit nakakabago ng buhay. Isulat mo ng malinaw kung ano ang nais mong makamit, gaano katagal mo itong bibigyan, anong mga bagay ang gagamitin mo para dito, at ang pinakamahalaga, ano ang handa mong ibigay kapalit nito. Ang huling tanong ay napakalakas. Dahil ang layunin ay nangangailangan ng sakripisyo. Kung hindi ka handang magbayad ng halaga, baka hindi pa tunay ang layunin mo. Baka isa lang itong mahinang kagustuhan. Ngayon, sabayan mo ako sa pag-isip, saan mo gustong mapunta sa loob ng 3 taon? At higit pa riyan, sino ang gusto mong maging pagkatapos ng panahong yon? Hindi lang ang gusto mong makamit, kundi ang alaala at epekto na gusto mong iwan. Kung ang mga sagot na yan ay malabo pa sa iyo ngayon, malamang nabubuhay ka sa otomatikong gawi, parang makina na umaandar pero walang direksyon. Isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Positive Psychology ang nagsabing ang mga taong may malinaw na layunin ay mas mataas ang antas ng kasiyahan sa buhay, mas mahaba ang itinagal ng kanilang buhay. At maging ang kabuuang tagumpay sa pananalapi nila ay mas malaki. Hindi ito salamangka. Ito ay resulta ng malinaw na focus. Focus na nagtitipon ng enerhiya sa isang tiyak na direksyon. At ang konsentradong enerhiya ay nagbubunga ng makapangyarihang epekto. Alam ito ni Napoleon Hill hindi lamang dahil sa teorya, kundi sa aktwal na karanasan. Matapos niyang tanggapin ang hamon ni Andrew Carnegie, ilang taon siyang namuhay ng halos walang pera. Sa panahong iyon, ang katumbas ng ilang dolyar ay wala pa sa 200 piso, habang humaharap sa mga personal na krisis at panlabas na pressure. Lahat ng dahilan para sumuko ay naroon. Pero ang nagtulak sa kanya para magpatuloy ay hindi sweldo, hindi parangal. Kundi ang layuning bumuo ng isang pilosopiyang kayang palayain ang milyon-milyong tao mula sa mentalidad ng kakulangan. At nagtagumpay siya. Pero nagtagumpay siya dahil malinaw sa kanya kung bakit niya ito ginagawa. Kung wala siyang kalinawang iyon, baka sa ikalawa o ikatlong balakid pa lang ay sumuko na siya, tulad ng maraming tao ngayon. Kaya kung talagang gusto mong magbago, kailangan mong huminto sa sandaling ito at tanungin ang sarili mo, ano ang layunin ko? At huwag kang pumayag sa mababaw na sagot. Sumisid ka ng malalim. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang gagawin ko kahit walang pumalakpak sa akin? Kahit wala akong mapala sa loob ng unang ilang taon? Ano ba talaga ang nagbibigay ng sigla sa puso ko? Ang mga tanong na ito ang siyang humuhukay sa kaibuturan ng pagkatao mo at inilalantad ang tunay na dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw. At isa pa, ang layunin sa buhay ay hindi kailangang magmukhang napakalaki sa mata ng mundo. Kailangan lang nitong maging napakahalaga para sa iyo. Maaaring ito ay ang paglikha ng isang bagay, ang pagbabago ng kinabukasan ng iyong pamilya, o ang pagpapabuti ng iyong komunidad. Hindi mahalaga kung gaano kalawak ang naabot mo. Ang mahalaga ay kung gaano kalalim ang koneksyon mo rito. Ngayon, isipin mo, paano kung bawat araw na isinasa buhay mo ay may malinaw na layunin? Paano magbabago ang mga pasya mo? Ang mga relasyon mo? Ang paraan ng paggastos mo ng oras at pera? Lahat ay nagbabago kapag malinaw kung bakit. Mas madali kang tumatanggi sa mga bagay na walang saysay. Mas bihira kang sumuko. Mas konti ang reklamo mo. Dahil alam mo kung saan ka papunta. Ang
Ang kawalan ng layunin ay nagpapakalat ng iyong lakas. Ang malinaw na layunin ay ginagawang kapangyarihan ang enerhiya mo. Kaya tigilan mo na ang pag-aaksaya ng isa pang araw sa kakaisip kung paano magtatagumpay. Piliin mo kung ano ang gusto mo, bakit mo ito gusto, at ano ang kaya mong gawin para makamit ito. At mula roon magsisimulang kumilos ang universo pabor sa iyo. Dahil tanging kapag malinaw sa iyo ang gusto mo, saka lang nagsisimulang magsunod-sunod ang lahat ng bagay sa paligid mo upang dalhin ka roon. Naramdaman mo na ba na parang buong mundo ay kumikilos laban sa iyo? Na kahit anong gawin mo, hindi umaayon ang mga pangyayari. Maaaring ngayon mismo ay dumaraan ka sa ganyang yugto. Ang totoo, lahat ng tao, walang sinuman ang ligtas, ay daraan sa mga panahong ganyan. At sa mga sandaling iyon, ang tunay na nagtatakda kung sino ang magpapatuloy at sino ang titigil ay hindi talino, hindi talento, hindi rin swerte, kundi tibay ng loob. Ang kakayahang magpatuloy kahit tila gumuho na ang lahat. Sa loob ng maraming dekada ng pananaliksik ni Napoleon Hill sa mga taong lubos na nagtagumpay, natuklasan niya na ang sakit, pagkabigo, at pagbagsak ay hindi tanda na mali ang iyong landas. Tanda yon na nasa daan ka ng paglago. Ngunit narito ang tanong, bakit ang daming tao ang sumusuko? Bakit napakarami ang humihinto kung kailan sila pinakamalapit sa tagumpay? Dahil hindi nila natutunang unawain ang mga balakid sa tamang paraan. Karamihan ay pinalaking maniwala na kapag nabigo, tapos na. Na parang iyon na ang wakas. Ngunit sa totoo lang, ang kabiguan ay isa lang hakbang. Isang yugto. Isang paghahanda. At habang mas pinipilit mong iwasan ito, lalo kang nagiging mahina kapag humarap ka rito. Isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa nito ay si Abraham Lincoln. Bago siya naging Pangulo ng Estados Unidos, dinanas niya ang mga sunod-sunod na pagkatalo, natalo sa halalan, nabigo sa mga negosyo, at nawalan ng mga mahal sa buhay. Paulit-ulit. Sunod-sunod. Sino man sa kalagayang iyon ay posibleng sumuko. Pero hindi siya. Naunawaan niyang hindi iyon parusa, kundi pagsasanay. At ang ganitong pananaw ang naging dahilan kung bakit kinilala siya bilang isa sa mga pinakagalang na pinuno sa kasaysayan. Ngayon, ilapat mo ito sa sarili mong buhay. Ilang beses ka nang sumubok ng isang bagay, pero nang hindi ito nagtagumpay, inisip mong hindi talaga ito para sa akin. Ilang pagkakataon mo nang hinayaang ang isang balakid ang siyang magtakda ng halaga mo. At paano kung ang hadlang na iyon ay ang mismong kasangkapan na ginagamit ng buhay upang patibayin ka, gawing mas hinog, mas handa? Mismong si Hill ay dumaan sa ganito. Isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng buhay niya ay noong matapos ang maraming taong isinulat niya ang batas ng tagumpay, siya ay nalugmok sa matinding krisis. Binatikos at hindi pinansin ang aklat. At sa loob ng ilang panahon, siya ay nabangkarote, nawala ng sigla, at pinahiya. Lumayo siya sa lahat, nanahimik sa loob ng maraming linggo, at paulit-ulit na nagtanong sa sarili kung may kabuluhan ba ang lahat ng kanyang ginawa. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahil sa loob ng lambak na yon, sa kalaliman ng bangin na yon, doon niya natuklasan ang kanyang tunay na lakas. Muling nabuo ang kanyang koneksyon sa misyon na siyang nagtulak sa kanya, inayos ang kanyang mga iniisip, at bumalik na may higit na sigla, na siyang lumikha ng klasikong aklat na, ang nag-isip ay yumayaman, na nagbago ng buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Kasama na marahil ang iyo. At maaaring narito ka rin ngayon sa ganoong kalagayan. Nabagsak. Pagod. Nais ng sumuko. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang nararamdaman mo ngayon ay ang lupaing pag-usbungan ng iyong bagong sarili? Hindi ang mas mahina, mas tamad, kundi ang mas matalino, mas handa, at di matitinag na bersyon. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford, ang mga taong may emosyonal na katatagan ay may 60% mas mataas na tsansa na maabot ang kanilang mga pangmatagalang layunin. Hindi ito tungkol sa mga sobrang kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung paano mo binibigyang kahulugan ang mga pangyayari. Ang mga matatag ay hindi mga taong hindi nakakaranas ng hirap. Sila ang mga taong nauunawaan na ang paghihirap ay may layunin. Na ang sakit ay nagtuturo. Na ang pagkabigo ay nagbibigay aral. Ngayon, makinig ng mabuti, hindi ka liligtas ng buhay mula sa pagkakadapa. Ngunit bibigyan ka nito ng gantimpala sa bawat pagkakataong bumangon ka. At iyan ang laro. Dumausdos at bumangon. Dumausdos at bumangon.
Hanggang sa isang araw, balikan mo ang iyong nakaraan at matanto mong ang lahat ng iyong mga sugat ay mga bloke sa pagtibay ng iyong pagkatao. Ang sakit ay pumipigil lamang sa mga hindi nauunawaan ang kahulugan nito. Ngunit sa mga nakakaunawa kung ano ang nililikha nito, ito ay nagiging panggatong. At kaya, ang katatagan ay higit pa sa pagtitiis. Isa itong pagpili. Isang panloob na desisyon na hindi sumuko sa unang palatandaan ng kahirapan. Isang tahimik na pagtanggi na mabuhay nang hindi naaabot ang iyong buong potensyal. Hindi ito tungkol sa hindi kailanman mabigo. Ito ay tungkol sa hindi kailanman hayaang tukuyin ka ng pagkabigo. At ito ang nagbabago ng lahat. Dahil kapag nakita mo ang bawat balakid bilang aral, bawat pagkakadapa bilang bahagi ng proseso, tumitigil kang labanan ang realidad at nagsisimulang makipagtulungan dito. At huwag mong isipin na ito ay mga panghihikayat lamang. Ito ay katotohanan. Ang katatagan ang nagbibigay daan sa iyo upang magpatuloy kahit na lahat ng nasa paligid mo ay nagsasabi na huminto ka na. Ito ang nagbabago ng sakit sa kapangyarihan. At kapangyarihan sa pag-unlad. Ang mga taong hindi nagpapalago ng ganitong kaisipan ay nakakulong sa nakaraan. Inuulit-ulit ang mga siklo. Nabubuhay sa kapalaran ng mga pangyayari. Ngunit ang pumipili ng katatagan ang siyang nagsusulat ng sarili nilang kwento. May isang tahimik, hindi nakikitang lakas, ngunit ganap na mahalaga, na naghihiwalay sa mga taong nangangarap lamang sa mga tunay na nakakamit. Ang lakas na ito ay hindi mula sa pisikal, pera, o panlabas na kalagayan. Ito ay nagsisimula sa isipan at tinatawag na paniniwala. Hindi basta paniniwala kundi matatag na paniniwala sa sarili. Sabi ni Napoleon Hill, ito ang pundasyon ng lahat ng yaman. At ang totoo, gaano man kalaki ang iyong pangarap, hindi ito magaganap kung sa kailaliman ng iyong puso ay hindi ka naniniwala na karapat-dapat o kaya ay kaya mong makamit ito. Isipin mo kung ilan na ang mga proyektong hindi mo sinimulan dahil inisip mong hindi mo kaya. Ilang ideya ang nanatili lang sa drawer dahil may isang tao, noong isang panahon, na nagtanim ng pagdududa sa iyo. At nang hindi mo namamalayan, narinig mo na ang pagdududa na yon na parang boses mo na rin. Parang totoo. At ito ay naging isang di nakikitang pader sa pagitan mo at ng lahat ng bagay na maaari mong maranasan. At maniwala ka, hindi ito nangyayari lamang sa iyo. Kahit ang mga pinakamatalinong tao ay dumaan dito. Ang magkapatid na Wright, halimbawa. Dalawang mekaniko ng bisikleta. Nangarat silang mapalipad ang tao. Nangyari ito sa simula ng ika-20 siglo, noong wala pang may iniisip na ganoon ay posible. Wala silang diploma sa engineering. Wala silang sponsor. Wala silang iba kundi isang matibay na paniniwala. At ang paniniwalang iyon ang nagpatatag sa kanila laban sa pagtawa ng iba, sa mga pagkabigo, at sa mga puna. Dahil alam nila, bago pa man maniwala ang buong mundo, na ito ay kayang mangyari. Iyan ang lakas ng paniniwala. Hinihirap nito ang lohika. Nilalabag nito ang mga estadistika. Kasi habang ang lahat ay nakatingin sa labas ng mundo upang maghanap ng patunay, ang tunay na naniniwala ay lumilikha ng isang panloob na mundo kung saan lahat ay posible na. At doon nagsisimula ang mahika. Kapag nagsimula kang kumilos na parang kaya mo na kahit walang nakikitang resulta, may nagbabago. Nagbabago ang iyong tindig. Nagbabago ang iyong tinig. Nagbabago ang mga desisyon mo. At tumutugon ang mundo. At may patunay ito sa agham. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Unibersidad ng Oxford na ang mga taong may mataas na tiwala sa sarili ay 33% na mas malamang natanggapin ang mga pinag-isipang panganib, gumawa ng mga estratehikong desisyon, at manatiling matatag sa harap ng pagsubok. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil naniniwala silang makakahanap sila ng paraan, kahit hindi pa ito malinaw. At marahil ang kulang sa iyo ay hindi na isang kurso pa, hindi na isang kasangkapan pa, o isang koneksyon pa. Marahil ang kulang sa iyo ay ang tigilan ang pagdududa sa sarili. Tigilan ang pagtatago sa likod ng hindi pa ako handa, hindi pa tamang oras, paano kung magkamali. Dahil sa ilalim nito, takot lamang ang lahat. At ang takot ay palaging sumusubok itago ang pagdududa. At ang pagdududa ang pumapatay sa iyong mga pangarap bago pa man sila umusbong. Ang isip, ayon kay Hill, ay parang isang taniman. At ang anuman ang itanim mo roon ay tutubo. Kung diligan mo ang takot, pagdududa, at kawalang katiyakan, iyan ang lalago. Ngunit kung itatanim mo ang pananampalataya, tapang, at determinasyon, kahit walang agarang bunga, sa kalaunan ay lilitaw ang mga ito.
Dahil ang isip ay tumutugon sa kung ano ang iyong pinipiling pakainin. Kaya simulan mo ngayon ang paggawa ng ibang bagay. Simulan mong kausapin ang sarili sa ibang paraan. Sa halip na sabihin hindi ko kaya, sabihin mo patuloy pa akong natututo. Sa halip na sabihin hindi ito para sa akin, sabihin mo ihahanda ko ang sarili ko para dito. At higit sa lahat, kumilos ka bilang isang taong naniniwala. Dahil kapag kumikilos ka ng may paniniwala, sisimulang seryosohin ka ng mundo. At darating ang mga oportunidad. Tandaan, walang maniniwala sa iyo hanggang hindi ka naniniwala sa sarili mo. At kapag naniniwala ka ng buong lakas, ng tapat, at ng tuloy-tuloy, nagiging hindi ka mapipigil. Hindi dahil lahat ay magiging maayos agad-agad. Ngunit dahil kahit pamali ang lahat, alam mong hindi ka titigil. At iyan ang bumubuo sa malalaking kapalaran. Ang paniniwala sa sarili. Ang paninindigan na kahit walang katiyakan, kahit walang palakpak, kaya mo na at karapat-dapat kang mabuhay ng dakilang buhay. Iyan ang pinakamahalagang punto ng lahat ng ating tinalakay dito. Dahil kung tunay kang maniniwala, magbabago ang lahat. Magbabago ang iyong mga kilos, magbabago ang iyong mga resulta, at sisimulang tumugon ang iyong realidad sa mga oportunidad na dati ay tila imposible. At kung ang mga ito ay may kahulugan sa iyo, huwag ka nang titigil dito. Ang susunod na video na makikita mo sa screen ay magdadala sa iyo ng isa pang hakbang pataas sa iyong paglalakbay ng karunungan. Dahil bawat hakbang na gagawin mo, bawat kaalaman na iyong makukuha, ay magpapalapit sa iyo sa iyong pinakamagandang bersyon. Mas malakas, mas mulat, at mas kaayon sa kung sino ang ipinanganak kang maging. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin. At naghihintay ako sa iyo sa susunod na video upang magtulungan tayong umunlad ng 1% bawat araw. Hanggang sa muli.